Galit na ang PBA sa lahat ng mga players na umaalis ng bansa at posible pa nga raw magparusa ng longer years na pagban or ang mas malalang kaso pwede din pala silang ma-lifetime ban. Naku naman, ang tanong kung ito ba talaga ang solusyon para wag umalis or matakot ang mga PBA players na may pangarap na maglaro sa ibang bansa or dapat tanggapin na lang ng maluwag ng mga PBA officials ang katotohanan na ayaw na ng mga PBA players sa kanilang liga na umano'y naghihingalo na makabangon. Tara! Pag-usapan agad natin. Noong mga nakaraang araw, sinabi ng Spain na ban for at least 3 years ang mga PBA players na umaalis sa kanilang liga. Pero ang patakarang to naman, depende din kung ikaw ay naka-under contract pa sa kanila or hindi na. Pero ayaw pa rin pumasok. At ang bagong patakarang to, para lang din sa mga nakapagpa-draft sa kanila gaya ni Kiefer Ravena na nangakong babalik after 1 year pero hindi na kailanman bumalik at mukhang doon na nga maninirahan. Kapag ikaw ay umalis ng PBA pagkatapos mo i-exercise ay yung free agency, pwede ka pa rin maparusahan. Ang gagawin nating halimbawa dito si Jamie Malonzo. Ayon sa Hinebra, si Malonzo gusto sanang i-renew ng mother team niya pero si Malonzo ang umayaw dahil nga sa offer ng bilig. Kapag ganito ang kaso mo, may pananagutan ka pa rin na parusa sa PBA. Maliban na lang kung wala talagang may nag-offer sa'yo after na mag-expire ang kontrata mo. Naabulok ka na lang sa PBA na wala man lang may nag-offer, hindi ka gagalawin ng PBA dyan. Kapag ikaw naman ay may active contract sa PBA pero bigla mong iiwan o ipa-terminate to, mas malala ang parusa na abutin. Kahit pa pumayag ang mother team, pwede pa nga raw sila magparusa ng lifetime ban kapag may active contract ka tapos hindi mo binalikan. Bukod pa riyan, idudulog din daw nila to sa FIBA bilang PBA nga FIBA sanction din. Kapag tumulong ang FIBA, lagot na. Baka pwede pa nila ipa-revoke ang iyong lisensya sa GAB bilang isang professional na atleta. So ganun pala, kaya ganun na lang kaangas ang PBA na magsagawa ng banning charges sa mga umaalis sa kanila. May panlaban pala sila na ikay ngay pananakot sa mga PBA players para lang wag tong umalis at mapilitan na maglaro pa rin sa kanila. Ang tanong, tamang hakbang ba ang ginawang to ng PBA? Para sa akin mali. Mali ang patakarang to. Bakit? Sa mga diehard fans dyan, huwag kayong magagalit pero mas lalo lang lulubog ang PBA sa ginagawa nila. Kapag ang mga players sa alis at wala nang babalik ang team sa PBA, meron ng mga MPBL. Mas lalo lang lalakas ang MPBL pati na rin ng ibang local leagues ng bansa dahil sa paghigpit ng PBA at sa MPBL, nagpapasahod na rin sila ng malaki which is satisfying para sa ibang players. Ang mga bagay na ito ay kinagalit daw ni Francis Chua. Hindi nyo ba napansin na inilunsad ang banning nung si Jamie Malonzo na talagang umalis? Naalarma din pala si boss nung may taga Hinebra na talaga ang umaalis. At again, uulit-ulitin natin kung bakit ito nangyari at kung ano ang mga pwedeng gawin ng PBA. Hindi naman tayo eksperto, pero fan tayo ng PBA eh. Nasaksihan ko kung gaano ka-exciting ang PBA noon na biglang bagsak na lang sa 32% ang rating nito sa mga tao. Kitang-kita mo yan sa mga live games nila na kung hindi Hinebra ang maglalaro, hindi na nila kayang punuin ng Big Dome. Kahit nga Manila Classico, wala na eh. Una, taasan ng salary cap. Sad to say, kumakapit sa pera ang basketball ngayon. Much better, magdagdag ng import sa import laden conference. Tapos magdagdag ng teams ang PBA. Huwag mag-aproba ng mga lopsided trades, magpapasok sila ng mga mayayamang kumpanya na may capacity. Total, lagi namang pinagmamayabang nila na ang dami daw kumpanya ang gustong pumasok. Dapat hindi replacement, extension dapat kahit hanggang 15 teams lang muna. Tapos tanggalin ng mga teams na klarong-klaro nagiging farm teams dahil big factor sila sa pagsira ng PBA. Kung ito'y necessary man, pwede din na magpalit na lang sila ng commissioner na kayang makinig sa mga fans at kayang linisin ulit ang PBA at maging exciting. Nasasayang ang mga talento ng Pinoy. Ginagamit lang to ng ibang bansa at madali lang nilang nagagawa ang pangahakot dahil sa mga basic needs ng players. Tukoy agad ng overseas leagues kung ano ang problema ng PBA kaya dumarami na sila ngayon. Ang tanong, solusyon ba ang pagban ng mga players? Makakatulong ba to para mapigilan ang pagdami ng mga lumalabas sa kanila?